Huwag kang makisali! Sigaw ng tauhan ni Alan pagkatapos ay binigyan ito ng isang malakas na sipa sa sikmura si Harriet na agad na milipit sa sakit at hindi nakapagsalita. Yan ang napapala ng mahilig makisawsaw na kagaya mo. Nakangising sabi ng tauhan ni Alan na sumipa kay Harriet. Paano ba yan, Shiva? Gusto ka rin matikman nitong mga bata ko. Sigurado ako na pagbibigyan mo sila dahil kailangan mong mapatay ang target mo para makausap mo ang pinaka-big boss ng BAS, di ba? Malawak ang pagkakangiting tanong sa akin ni Alan. Tila nakakasigurado ito na papayag nga ako na babuyin nila ang katawan ko. Pumikit ako at pagkatapos ay huminga ng malalim. Bago iminulat ko ang aking mga mata, inawakan ko si Alan sa balikat at pinaglakbay ko ang aking mga daliri sa kanyang dibdib. Magbibigyan ko kayo sa gusto niyong mangyari. Ngunit nakakasigurado ka ba na ibibigay mo sa akin si Harriet? Tanong ko sa kanya. Seryoso ang mukha ko na para bang nakikipag-deal lamang ako sa isang businessman at parang hindi ang katawan kong hinihiling nilang maging kapalit ni Harriet. I'm 100% sure na ibibigay ko sa iyo si Harriet. Namimilog ang mga matang sagot sa akin ni Alan. Nakalarawan sa mukha nitong pananabik na matikman ang katawan ko. Sa pagkakataong ito, binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Lalo lamang lumawak ang pagkakangiti nito nang makita ang ginawa ko. Hinayaan ko siya na mag-isip na talagang pumapayag ako sa nais niyang mangyari. Umikot ako papunta sa kanyang likuran. Pagkatapos mula sa likuran ay inilagay ko ang dalawang kamay ko sa kanyang dibdib at hinaplos pataas sa kanyang leeg. Paliligayahan kita mamaya. Ngunit, hindi ko na tinapos ang aking sinasabi dahil bigla ko na lamang inikot ng malakas ang leeg ni Alan. Hindi nito inaasahan ang ginawa ko, kaya hindi man lang ito nakapanlaban. Agad nawalan ng buhay si Alan matapos kong baliin ang kanyang leeg. Anak ng po! Akmang huhugot na ng baril ang tauhan ni Alan nang makita ang ginawa ko sa amo nila. Ngunit hindi na nito natuloy ang sinasabi at nang tangkang paghugot nito ng baril dahil mabilis pa sa 4:00 na ihagis ko sa kanyang aking deadly needles. Magkasabay na hinagisan ko ng aking deadly needles ang dalawang tauhan ni Alan na malayo sa akin ng distansya. Samantalang isang malakas na sipa naman ang ibinigay ko sa lalaking malapit sa akin. Parehong mabilis na bumagsak sa sahig ang dalawang lalaking tinamaan ng aking karayom. Samantalang bumalandra naman sa sahig ang nag-iisang tauhan ni Alan na hindi ko pa pinapatay. Ikaw si Silent Assassin? Nalalaki ang mga matang sambit nito habang nauutal. Lumarawan ng matinding takot sa dibdib nito dahil sa natuklasan. Akmang tatakas ito, ngunit mabilis ko siyang nahagisan ng aking karayom. Tila ito naging estatwa bago bigla na lamang bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Ikaw si Silent Assassin? Sobrang hina ng boses na tanong naman ni Harriet, ngunit nakarating pa rin sa aking pandinig. Nang tingnan ko siya, ay larawan din ang mukha niya ng sobrang pagkagulat, katulad ng lalaking huling pinatumba ko. Magkahalo-halong emosyon ang nakalarawan sa mukha ni Harriet. Galit, pagkagulat, pagkamuhi at hindi pagkapaniwala ang mga emosyong nakikita ko sa kanyang mga mata. At tila palasong tumutusok sa dibdib kong nakikita kong galit at pagkamuhi niya sa akin. Ngunit pilit kong itinagong sakit na nararamdaman ko sa nakikita kong reaksyon niya nang malaman niya ang tunay kong pagkatao. Sa umpisa pa lamang ay alam ko nang mangyayari ito. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Nasasaktan ako dahil ngayon ay natitiyak ko nang nalagyan na ng tuldok ang anumang relasyon na namamagitan sa aming dalawa. At walang ibang dapat na sisihin kundi ang aking sarili at ang sitwasyong kinasusuungan ko ngayon. Yes, I am a silent assassin. Halos hindi lumabas sa bibig ko ang mga katagang binanggit ko. Bakit? Bakit ka naging ganyan, Shiva? Hindi napigil ang tanong ni Harriet na biglang tumulo ang mga luha. Sobrang dismayadong itsura nito at parang pinagsakluban ito ng langit at lupa. Parang pinipiga ang aking puso sa nakikita kong paghihirap sa mukha ni Harriet. Gusto ko siyang yakapin, bawiin ang aking mga sinabi at sabihin nagbibiro lamang ako. Ngunit alam kong hindi maaari. Dahil ang lahat ay pawang katotohanan na kahit kailan ay hindi na mabubura. Sa halip na sagutin ko ang kanyang tanong, ay mabilis ko siyang nilapitan at kinalagan tali sa kanyang mga kamay at paa. Ngunit hindi ko inaasahan ang ginawa niya matapos kong makalagang tali niya. Mabilis niyang dinampot ang baril na nalaglag kanina mula sa tauhan ni Alan at walang pag-aalinlangan na itinutok sa akin. Hindi ako nakaramdam ng takot na baka barilin niya ako.
Ngunit nakaramdam ako ng sakit sa aking dibdib sa katotohanan kaya niya akong barilin. Iyon kasi ang nakikita ko sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Walang anumang tumayo ako habang hindi inilalayo sa kanyang mukha ang aking paningin. Tumayo din siya, ngunit kahit isang saglit ay hindi inilalayo sa akin ang baril na kanyang hawak. Tinatanong mo ako kung bakit ako naging ganito? Tanong ko rin sa kanya, pagkatapos ay unti-unting bumalong ang luha sa aking mga mata. Dahil sa pagkamatay ng pamilya ko, kaya ako naging ganito, Harriet. Dahil sa paghahanap ko ng hustisya sa mga taong may kinalaman sa pagkamatay nila, kaya ako sumali sa BAS at naging assassin. Dahil tanging ang big boss ng BAS ang nakakaalam kung sino ang mga taong pumatay at nag-utos na patayin ang aking pamilya. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanyang matagal nang nasa loob ng aking dibdib na itinatago ko sa kanya. At sa tingin mo'y mabibigyan mo ng katarungan ng pagkamatay nila, kapalit ng pagpatay mo sa mga inosenteng tao? Galit na tanong ni Harriet sa akin. Habang pagalit na pinapahid ang mga luha nito na patuloy na bumabagsak sa gilid ng mga pisngi nito. Oo, Harriet. Mabibigyan ko sila ng katarungan dahil malalaman ko kung sinong pumatay sa kanila kapag nakausap ko ng big boss ng BAS. At makakausap ko lamang sila kapag nakasampu na ako ng tao na naa-assassinate. At hindi ako nagsisisi na pumatay ako dahil lahat ng pinatay ko ay puro makasalanan sa lipunan at hindi inosente kagaya ng iniisip mo. Pagbibigay ko ng katwiran sa aking ginagawa, marahas din na pinahid ng aking palad ang aking mga luha at pinilit ko ang aking sarili na maging matigas ang anyo. Oo, yung iba na pinatay mo ay mga salot sa lipunan. Pero paano yung mga doktor at si Veron? Anong kasalanan nila sa'yo para patayin sila? Galit ang anyo na tanong niya sa akin habang nagtatagi sa mga ngipin. Hindi inosente ang mga doktor na pinatay ko, Harriet. Pati yung artista, tatay ng artista at si Veron. Lahat sila ay mga masasamang tao. Ang mga doktor na ipinagtatanggol mo, ang siyang nasa likuran ng mga taong nawawala pagkatapos ay matatagpuan, ngunit wala ng mga mahahalagang organ sa katawan. At nakita mo rin na muntik na nila akong patayin, kaya pinaghigantihan ko lamang sila. At si Veron na inaakala mong inosente, ay ilang beses nang pinagtangkaan ng buhay ko. At ng araw na pinatay ko siya, ay kinidnap nila ako at balak niya akong ipagahasa sa mga tauhan niya. Ngunit malas lamang niya dahil ako si silent assassin. Kaya sa halip na ako mapatay nila, ay silang napatay ko. Ngayon sabihin mong mali ang mga ginawa ko. Harriet! Humihingal na sigaw ko sa kanya. Sa sobrang haba ng sinabi ko ay halos maubusan na ako ng hininga. Napailing-iling si Harriet matapos marinig ang aking kwento. Ngunit hindi pa rin tama na ililagay mo sa iyong mga kamay ang batas, Shiva. Kaya nga tayo may batas para siyang magparusa sa mga taong may kasalanan. Batas? Bahagya akong natawa ng mahina at napaismid sa kanyang sinabi. Nasaan ang batas na sinasabi mo, Harriet? Binigyan ba ng batas ng hustisya ang pagkamatay ng aking pamilya? Hindi, di ba? Kaya nga ako naging ganito dahil walang batas. Malakas na sigaw ko sa kanya. Ang sabi ng kasamahan mo kanina ay ako ang target mo. Ibig sabihin ay balak mo rin akong i-assassinate? Tanong nito nang biglang maalalang narinig na sinabi sa akin ni Alan kanina. Tama ka, Harriet. At ikaw ang aking huling misyon bago ko makausap ang pinaka-big boss ng BAS. Malalaman ko na kung sinong pumatay at nagpapatay sa aking pamilya kapag pinatay kita. Mahina na ang boses na sagot ko sa kanya. May hawak ang baril na nakatutok sa akin. Nasa mga kamay mo ang buhay ko ngayon. Patayin mo ako kung gusto mo. Walang sagot mula kay Harriet at nanatili lamang siyang nakatingin sa akin. Ipinasya kong umalis na sa lugar na ito bago pa ako makagawa ng isang aksyon at tsak na pagsisisihan ko sa bandang huli. Tinalikuran ko si Harriet at naglakad papunta sa nakabukas na pintuan ng kwarto. Ngunit hindi pa man ako nakakarating sa pintuan nang bigla akong makarinig ng putok. Nang tingnan ko ang aking kaliwang dibdib, ay nakita kong umaagos ang masaganang dugo. Sa halip na sakit na dala ng aking sugat ay sakit ng puso ang aking naramdaman. Kaya niya akong patayin, samantalang ako'y hirap na hirap magdesisyon kung itutuloy ko pa ba ang aking misyon o hindi. Shiva! Sigaw ni Tom habang tumatakbo palapit sa akin.
Bago pa man ako matumbay, mabilis na niya akong nasalo. Nang akmang babarilin na niya si Harriet ay mabilis kong napigilan ang kanyang kamay. Wag! Tom, umalis na tayo. Hirap na pagsasalitang kausap ko sa kanya. Ipinagtatanggol mo pa rin ang lalaking yan. Gayong nais kanyang patayin. Galit na sigaw nito. Pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay niya sa'yo, ay itong igaganti mo sa kanya. Harriet Del Piero. Manalangin ka na makaligtas sa kamatayan si Shiva. Dahil kung hindi uubusin ko kayong patayin kasama ang pamilya mo. Galit na sigaw nito. Pagkatapos ay binuhat na niya ako't itinakbo palayo sa lugar na yon. Lalong naragdagan ng sakit ng aking puso nang wala man lang akong marinig na kahit na isang salita mula kay Harriet. Bago tuluyan nagdilim ang aking paningin. Harriet's POV. Magmula nang mabaril ko si Shiva ay nagkulong ako sa aking bahay. Wala akong ganang lumabas at wala rin akong ganang magtrabaho. Kaya naman nag-apply ako ng indefinite leave. Sa loob ng maraming taon ko bilang isang pulis, hindi pa ako nag-leave o umabsent man lang sa trabaho ko. Kaya mabilis na na-aproba ng request kong leave. Hindi kasi ako makakapagtrabaho sa ganitong kalagayan ng aking pag-iisip. Alalang-alala ako sa kalagayan ngayon ni Shiva. Hindi ko sinasadyang mabaril siya. At kapag hindi siya makaligtas ay habang buhay akong uusigin ang aking konsensya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking natuklasan. Ang taong inuusig ko ay nasa tabi ko lang pala. Now I know the answer kung bakit ilang beses na kami naglaban at ilang beses na rin nagkaroon ng pagkakataon si Silent Assassin na patayin ako. Ngunit hindi niya ginawa. Kung bakit ipinagtanggol ako ni Silent Assassin noong lasing na lasing ako at may mga taong tangkang gumawa sa akin ng masama. Dahil si Silent Assassin pala ay walang iba kundi ang babaeng pinakamamahal ko. At malamang ay siya rin ang taong nagbigay sa akin ng babala tungkol sa asasinasyong magaganap sa birthday ng pinsan ko. At ang panghuli ay pinatay niya ang sarili niyang kasamahan para lang mailigtas ako. Wala akong kaalam-alam na lihim pala niya akong pinoprotektahan. Samantalang ako'y inuusig ko siya at ilang beses ko na rin siyang muntik ng mapatay. Napakalaki kong tanga. Biglang pumasok sa isip kong mga sinabi niyang dahilan kung bakit siya naging isang assassin. At tama ito sa pagsasabing walang batas. Dahil kung nabigyan lamang ng katarungan ng batas ang pagkamatay ng pamilya nito, ay hindi sana ito magiging assassin para lamang maghanap ng katarungang ipinagkait sa pamilya nito. Naisip ko kung anong klaseng paghihirap ang pinagdaanan niya nang mamatay ang mga magulang at kapatid niya para magpasa siyang maging assassin at ilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Parang dinudurog ang puso ko sa tuwing maiisip ko ang mga paghihirap na pinagdaanan niya. At sa halip na intindihin ko siya, ay tinangka ko pa siyang patayin. Napakawalang kwenta kong tao. Bugso ng aking damdamin ay napatayo ako sa kama at walang habas na pinagsusuntok ang dingding ng aking kwarto. Hindi ako tumigil sa pagsuntok hanggat hindi dumudugo ang aking kamao. I'm sorry, Shiva. Naging makitid ang utak ko. Sambit ko habang tila kandilang nauupos na napadausdos ako habang nakasandig sa dingding. Maya-maya ay tumayo ako at kinuha ang aking jacket na nakapatong lamang sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay isinuot ko bago nagmamadali akong lumabas ng aking kwarto. Kailangan kong puntahan si Shiva sa ospital at alamin kung ano ang kalagayan niya. Kahit napatayin niya ako para matapos ang panghuling misyon nito ay nakahanda akong tanggapin ang aking kamatayan kung sa mga kamay niya ako mamamatay. Eksaktong paglabas ko sa pintuan ng bahay ko, nang biglang may huminto na 2 motorsiklo sa tapat ng gate ko. Bigla akong kinutuban nang makita kong balot na balot ang mukha ng 2 rider. Nahuhulaan ko na kung anong klaseng tao sila. Kaya nang parehong naglabas ng baril ang 2 rider ay hindi na ako nagulat. Kasabay ng pagputok ng kanilang mga baril ay ang pagdapa ko sa lupa. Hindi nila ako tinamaan dahil mabilis akong nakadapa. Pinaulanan nila ng balang kinaroroonan ko. Dahil doon ay naglaglagan ng ilang maliliit na paso na nasa itaas ko at nagtalsikan sa aking ulong mga lupang nasa paso. Gumapang ako papuntang dulo ng mga nakahilerang halaman para makahanap ng chance na makaganti ng putok. Nang makarating ako sa dulo ay saka ko pa lamang binunot ang aking baril na nakalagay sa malalim na bulsa ng suot kong jacket. Nakipagpalitan ako sa kanila ng putok hanggang sa kusang huminto ang 2 rider sa pagpapaputok sa akin at dali-daling tumakas. Agad akong tumayo mula sa pagkakadapa at tinabol sila. Ngunit tuluyan na silang nakalayo nang makalabas ako ng gate. Saka naman dumating sina Sarhento
Sakay ng police patrol car. Sir, ayos lang po ba kayo? Agad na tanong sa akin ni Sargento matapos sumaludo bilang pagbibigay galang sa akin. Yes, I'm okay. Kaso nakatakas ang 2 riders na nakalaban ko. Nagtatagis ang mga ngipin na sagot ko sa kanya. Natitiyak ko na mga kasamahan ni Shiva ang 2 lalaking yon. Dahil nasa ospital pa si Shiva kaya natitiyak ko na pinasa sa ibang asasin ng misyon para patayin ako. Kayo nang bahala dito, Sargento. May importanteng bagay pa akong lalakarin. Utos ko kay Sargento sa nagmamadaling tinig. Nang tumango ito ay agad akong sumakay sa nakaparada kong kotse sa labas ng gate ng bahay ko. At mabilis yung pinaandar palayo sa bahay ko. Halos kalahating minuto lamang ang ibinahe ko bago ako nakarating sa ospital kung saan dinala si Shiva ng lalaking kasama nito. At kung hindi ako nagkakamali ay ang lalaking yun rin ang kasama ni Shiva nang umattend sa birthday party ni Mr. Soriano. Kung ganoon ay isang assassin din ang lalaking yun. Umaandap ang aking kalooban habang naglalakad ako sa hallway papunta sa kwarto kung saan naroon si Shiva. Kahit hindi ako lumalabas ay alam ko kung saan siya dinala dahil may tauhan akong inutusan na magbantay sa kanya ng palihim. Pagkarating ko sa tapat ng silid niya ay hindi ko magawang kumatok sa pintuan. Huminga ako ng malalim bago umangat ang aking kamay para kumatok. Ngunit eksakto naman bumukas yun at tumambad sa aking paningin ang mukha ng lalaking nagdala rito kay Shiva sa ospital. Kumusta? Hindi ko na nagawang matapos ang sasabihin ko dahil bigla na lamang ako sinalubong ng malakas na suntok sa mukha ng lalaki. Gumanti ako ng suntok sa kanya hanggang sa parehong duguan ang aming mga ilong at bibig. Nahinto lang kami sa pagsusuntukan nang awatin kami ng ilang doktor at nurse na nakakita sa ginagawa namin. Huwag kayong mag-away dito sa loob ng ospital. Irespeto niyo mga pasyenteng narito at kailangan magpagaling. Mariin at galit ang boses na saway sa amin ng doktor. Pareho kaming natigilan ng lalaking nakaaway ko. Ngayon lang namin na-realize na nasa loob pala kami ng ospital. Nagpunta ka ba rito para alamin kung patay na si Shiva? O patayin siya sakaling buhay pa siya? Galit ang boses na tanong ng lalaki sa akin. Mahina na ang boses nito, ngunit may talim at galit pa rin. Huwag na kayong mag-away kung ayaw niyong pareho ko kayong ipakaladkad sa mga pulis palabas ng ospital. Banta sa amin ng doktor bago kami iniwan. Gusto ko lang kamustahin ang kalagayan ni Shiva. Mahina ang boses ngunit may diin na sagot ko sa lalaking hindi ko alam kung anong kaugnayan kay Shiva. Maliban sa pagiging kapwa nito assassin,